Timothy chapter 6 at babasahin natin po from verse 1 to 5. From verse 1 to 5. But di natin to matatapos ngayon. Di ko alam kung dalawang installment yung mensahe po na ito. Alright? So, mainam din minsan yung variety to break from the norm, so to speak. Ano po? Though di pa natin tapos yung sa stewards of the mysteries, but we go back to our verse by verse dito sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6, verses 1 to 5. Nandiyan na po tayo. Salamat. Okay, po ka na dun ha. Behave ka lang. Right. 1 Timothy chapter 6, verses 1 to 5. Salitan po tayo. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, and sa verse 5, magkikita po tayo. Verse number 1, the Bible tells us, "Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed." If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, sabay-sabay po tayo, verse 5, "Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself." Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay sumaglit sa panalangin. Panginoon, salamat sa kabutihan niyo po sa bawat isa. Salamat sa pagdako sa amin sa lugar na ito. Thank you, O God, dahil binigyan niyo po kami ng strength at in-uphold niyo po kami, yung aming mga minds, even this morning. Thank you sa pag-provide ng aming mga provisions throughout the whole week and even sa mga paparating pa pong araw. O Diyos, tulungan niyo po kami na to attend to your words this morning, to listen intently according to thy word, and help us na magkakaroon po kami ng tenga that is ready to hear and ready to apply, yung hearts namin and yung mind namin, maging yung hands and feet, ready to apply yung salita mo. Panginoon, ang inyong lingkod ngayong umaga ay nakatayo po dito sa harapan ng inyong mga anak. Dalangin ko po na gamitin niyo po ako. Ano man pong bahid, dumi, meron sa aking puso, o Espiritu, O Diyos, na hindi po nakalulugod po sa inyo, pakialis nyo nga po sa aking puso upang wala pong anumang bagay makahadlang na maipangaral po ng tama ang iyong banal na salita. Maraming salamat po. In Christ I may pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Okay, by way of introduction, before I continue, mga kapatid, I just want to say the importance ng pag-take ng notes, okay? The importance of taking notes before we continue. Ganyan po, taking notes, may mga iba-ibang opinion pagdating sa bagay na yan. Kung dapat ba, pag nagpipreaching or nakikinig ka ng mensahe, kailangan ba nagsusulat ka o hindi? Yung iba, preferred nila na hindi sila nagsusulat. Okay. At iba, preferred nila nagsusulat sila. Pero I want to highlight the importance why taking notes during a lesson, a session, a message, a sermon, a preaching ay nakakatulong po. Okay? So, although, practically speaking, ito po practically speaking, hindi lahat ng isinulat mo, nababalikan mo pa. Not everything that you wrote or you write in a paper, in your notebook, ay katulad ng ibang mga kapatid po. Meron dito na alam po natin, mga brethren, na kapag sinulat nila, talagang sa bahay nila, minimeditate pa nila yon, which is a good practice. Ano po? But for the most of us, hindi ganun. When you wrote something, hindi mo na yan nababalikan. Pero bakit importante pa din na mag-take ng notes despite, alam naman natin, hindi mo naman mababalikan? Because the process, habang nakikinig ka at nagsusulat ka, actually, that is your understanding of what you are hearing. So, by that, habang ikaw ay nakikinig ng lesson o ng preaching, yung sinusulat mo, actually, hindi naman lahat ng sinulat mo, yung sinabi ng preacher yun eh. Hindi lahat ng sinulat mo rin verse
minsan, ang sinulat mo, yung naintindihan mo, kung paano mo siya naintindihan, even, paano mo siya na-apply sa buhay mo, minsan may mag-pop up sa isip mo. Iba naman yung tinuturo. Hindi naman tungkol sa sitwasyon mo, hindi naman tungkol sa particular na problema mo sa buhay. Pero, habang pinipreach yun, parang ito yung ano ko Parang ganito yung pinagdaanan ko Nasasulat mo siya. Ganito pala to, in-apply sa buhay ko. Ngayon, problema pala na to, kailangan sundin ko lang ang Lord. Ganito, wag akong sasalita, wag akong magdaldal. Ganon, di ba? So, kapag by our note-taking, okay, actually, kung pag-aralan nyo po back up by science yan, na para daw maintindihan mo ang isang bagay, if you want to understand something better, isulat mo. Susulat mo siya. Kaya kahit nagbabasa tayo ng Bible, kahit pag nagbabasa po kayo, maganda pong practice. Kunyari, kung meron tayong daily Bible reading or daily devotion, magbabasa ka para hindi mo makakalimutan or para kapag may naintindihan ka, hindi mo makakalimutan, isusulat mo siya. Nagbasa ka. Ito, ganda to. Ganito pala dapat. Isulat mo. Kasi nga, may kasabihan, di pa ba? Short pen is better than long memory. Bakit? Kasi makalimutan mo talaga. Wala naman tayong perfect memory pa sa buhay na ito. Wala namang sa atin dito yung kasaparehas ng IQ ng pinakamatalinong tao. At the same time, yung pinakamatalinong tao, hindi rin nila kayang maalala lahat ng bagay. Hindi nila kayang maalala. Kaya sila po mismo nagsusulat. Nagtitake notes. Kaya yung mga magagaling na tao, yung may mga na-discover, yung mga scientist, yung mga inventor, meron yung mga notes. Ito yung pang 200 beses na tinry ko yung bagay na to. At mula dun sa mga anecdotes na yon, pag binalik-balikan niya, kaya pala dumating yung light bulb ni, sino to? Si Thomas Edison, pang ilang beses na yung try, hindi yun isang beses lang. Paano niya yun nasabi na pang ganong beses? Nagsusulat Nagsusulat. Okay, and one more thing, one more note po. Even kahit sa pagtatrabaho, sa kahit na anong profesyon, merong mga tinatawag na checklist. Bakit? Kasi makalimutan mo talaga. Okay? Makakalimutan, we tend to forget. So the way para tulungan natin ating mga sarili na maalala ay magsulat. Sabihin ng mga young people, bakit di kami makascore sa exam? Baka yung notebook mo ang linis. Kung magkano mo, kung anong pagkabili mo nung first quarter, ganun pa rin nung fourth quarter. Sabi ng magulang mo, anak, ang galing mo, pwede nating ibalik at ibenta. Bakit ba? Walang sulat. Okay? Napakalinis. So, kailangan merong sulat. Kailangan meron pong notes. Bakit? Kasi yun yung makatulong para maintindihan natin. Okay? So, ang mga young people na walang notes talaga at walang lalo na mga men na mga walang take notes, wala talaga yan. Huwag mo asahan yan na may maintindihan. By and by. Bakit? Para mag-grow ka, kailangan meron niyang progress at makita mo yan sa pagsusulat mo. Pag wala kang sinusulat, hindi mo yan kahit gano'n ka nga katalino, hindi mo yan malalagay sa utak mo lahat. Amen. So, napaka-importante. That's just a friendly reminder po, regarding taking of notes. Now, sa ating pong binasang text sa 1 Timothy chapter 6, okay, dito merong stern warning. Meron pong matindi, masidhi na pagpapaalala ang Apostle Paul. Sabi niya, tignan niyo po, napakaanghang ng kanyang mga salita. Sabi niya doon sa verse number 4, siya'y mayabang, siya'y mapalalo, he is proud, and ano pang sabi niya, walang alam, knowing nothing. At sino itong mga tao na ito na kanyang sinabihan na mayabang, walang alam, kundi puro tanong at puro pang-aaway, stripes of words, envy, strife. Sino yung mga tao na yon? Those in verse number 3 who consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ. At preacher, anong ibig sabihin nun? What is the meaning of the wholesome words of the Lord Jesus Christ? That is, mga kapatid, the doctrine, yung doktrina na kung saan makaapekto sa buhay natin according to godliness. Okay? Ang doktrina, hindi dapat sa ulo lang. Ang doktrina, ipinapamuhay. That's why, if not lived, at hindi ka nabuhay according to that, tayo po ay masabihan, verse number 4, mayabang, walang alam. Okay? Proud, knowing nothing, doting about question and strife of words. And from verse 5, makikita natin yung command, iwasan mo yung mga taong ganon. Withdraw thyself from them. Now, before we dive into that, Toli, baka hindi nga natin mapuntahan yung meat, mga kapatid, ng bagay po na yan. But
I want to tell you, I want to teach you a principle by way of the introduction. The Bible works, okay? Gumagana po ang salita ng Diyos. It works, it works. Yung mga propesiya ng salita ng Diyos ay mapufulfill. Gusto ko po sabihin sa inyo that though hindi pa lahat ng Bible ay natutupad, do you believe that? Meron pang matutupad, and especially the book of Revelation is yet in the future. Future pa po. Yung book of Revelation, di pa yan mangyayari. Yet, kailangan po nating maintindihan na tutuparin ng Diyos what He promised. Ang sabi niya nga, no jot or tittle shall pass from the law till all be fulfilled. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng Diyos, we could be certain that He will so fulfill. Kung ano yung sinabi ng Diyos, tutuparin niya kahit gaano ka-imposible sa ating katha o sa ating isipan. Kahit gaano kahirap, parang di naman mangyari yan. Parang ang tagal ng panahon. Mga kapatid, the reason why the book of Revelation, the future tribulation, yung mga events sa Revelation ay di pa nangyayari is because of God's long suffering. Because He is doing something sa ating panahon ngayon wherein His will is to have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Dalawang bagay. Gusto niya maligtas ang lahat ng tao at dumating sa kaalaman ng katotohanan, kaya po hindi pa nangyayari yung mga dilubyo na nakalagay sa book of Revelation. Preacher, how about yung bagyo? Preacher, how about yung dindol? Mga kapatid, that is just a fraction. That is just a sampling. That is just a little example of what was to come. Hindi pa po yun. Kumbaga sa anino pa lang, hindi pa yung tunay na mangyayari. Kasi yung tunay na mangyayari, hindi mo na yun iisipin. Pag dumating yung araw na yun, di mo sabihin, ito na ba yun? Yan na talaga yun, kapag nangyari yun. Dahil sobra pong lala ang paparating sa sanlibutan. And yan ang tinatawag din ng Bible na the end of the world. Kaya nga mayroong mga palabas sa ganyan Katapusan na ng mundo. Ito na. Okay? Katapusan na ng mundo. That is the book of Revelation, and that is yet in the future. Darating pa lang po yun, hindi pa nangyayari. Amen. Nandiyan pa po tayo. Tandaan niyo po ang church hindi papasok sa tribulation period. We will not enter into the day of Jacob's trouble. We will not enter into the day of Jacob's trouble. Bakit? Hindi ka naman Jacob Hindi ka naman Israel Yung bata lang na yun doon. Yun lang siya. Pero you are not Jacob, you are not Israel, you are not of the seed of Abraham according to the flesh. You are not promised. Okay? Itong mga bagay nito sa Old Testament, tayo po ay church, which is His body. Tayo ay iglesia na katawan ni Kristo. Amen. At dahil doon, di tayo kasama sa rally today. Amen. Praise God. Bakit? Tayo ay body of Christ, hindi tayo INC. Alright. So, maliwanag po yan. Okay? So, by way of principle, do you believe na yung pinipreach natin, pinag-aralan natin, salita ng Diyos? Amen. Kung naniwala ka that is God's Word, tandaan po natin na nakabase ang karakter ng Diyos at nature ng Diyos directly sa Kanyang salita. Kapag ang salita ng Diyos may mali, ibig sabihin may mali din ng Diyos. Makilala mo ang isang tao sa kung ano ang kanyang pananalita. Amen. Ngayon, di ba, practically speaking, sa ating pong panahon, sa ating gobyerno, hindi mo na alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Hindi mo na alam kung nagsisinungaling ba siya, kung 80% ba ng sinasabi niya tama, or 60% ba ng sinasabi niya kasinungalingan. Hindi mo na ma-identify bakit. Sobrang gulo na Pero hindi pwede yan sa Diyos, mga kapatid. Hindi pwede na ang Diyos, meron kang doubt na 1% sa Kanya. You cannot say na ang Diyos, itong Kanyang word, pero may 1% dyan na mali. Paano mo nalaman kung ano yung 1% na mali doon? And kung may mali doon, baka may mali sa kaligtasan pa. Doon pa nagkamali. Hindi pwede. Meron tayong kumpiyansa sa kung sino ang Diyos. Meron tayong tiwala sa kung sino ang Diyos. At bakit po? Saan tayo nag-base? Sa salita Niya. Kaya ganun napakahalaga na maintindihan po natin na ang salita ng Diyos ay sadyang katotohanan.
Amen. Na ang salita ng Diyos ay pwede nating pagtiwalaan. We could put our confidence in the Word of God dahil yan ang revelation ng Diyos sa tao. God decided, yes, nag-reveal ang Diyos through creation. Diba? Sabi ng Psalms, the heaven declare the glory of the Lord. At makikita mo, kapag tumingin ka sa langit, okay, na ngayon, dahil paggabi, halos di mo na makita ang star. Bakit? Dami ng liwanag dito sa lupa eh. At yung mga liwanag na yon, hindi mo na makita ang star. Lalo na kapag nasa nasa airport. Pag nasa airport ka, maraming liwanag dyan sa runway, di mo makikita ang mga stars. Pero pag nasa probinsya ka, makita mo pa. Makita mo pa yung bundok, di pa kalbo. No? So dun, makita mo pag nasa probinsya ka. But God decided na i-reveal niya yung kanyang sarili, ihayag niya yung kanyang sarili, not just by creation, na dapat obvious sa tao, but by communication ng kanyang salita. Amen. At ang term nga ni Peter dito, sure words of prophecy. Sure words. Bakit? Hindi ka mangapa. Hindi ka mag-question. Hindi ka mag-doubt. Bakit? Ang salita ng Diyos, pwede mong sabihin, ito ay salita ng Diyos. And I trust this because this is the Word of God. Hindi ito word of men. Hindi ito word ng ombudsman. Hindi ito word ng Department of Justice. Hindi ito word ng President of the Philippines. Hindi ito word ng Vice President of the Philippines. This is the word of the Almighty God by which one day we will stand. Tatayo tayo sa harapan niya and we will kneel. And we will say, Jesus Christ is Lord. Amen. Salita ito ng Diyos, dito salita ng tao. Mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga maintindihan natin na ang ating pinag-uusapan, we are dealing with eternal words. We are dealing with the same words. By the way, the same Word of God that created all things is the same by which we are preaching today. Parehas, salita ito ng Diyos, salita din ng Diyos yung ginamit na magkaroon ng liwanag, na magkaroon ng earth, na magkaroon ng mga tao, mga hayop, mga halaman. Amen. That's the Word of God. That's the power of the Word of God. So we could not say na hindi mahalaga ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Nandiyan po tayo? Kaya lang, sa sobrang makapangyarihan ng salita ng Diyos, syempre, kung sinong malakas, aatakihin. Tama? Kung sinong malakas, aatakihin. And the Bible is attacked. Yung literal interpretation, yung kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, yun yung ibig sabihin niya, inatake po yan ng madaming tao. Bakit? Hindi nito ina-advance yung kanilang agenda eh. Their own. It will not promote their own agenda. But the Scripture remained and could stand on its own. Tandaan niyo po ito. Sabi ng 2 Corinthians 13:8. Sabi ng 2 Corinthians chapter 13, verse number 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen. We can do nothing against the truth, but for the truth. Wala kang magagawa laban sa katotohanan, ngunit para lamang sa katotohanan. Wala tayong magawa. Kahit anong atake mo, kahit i-dismiss mo, kahit wala kang pakialam sa salita ng Diyos, mangyayari at mangyayari kung ano ang sinabi ng Diyos. Mangyayari at mangyayari kung ano ang nakalagay dito. Preacher, paano pag di nangyari yung sinabi ng Diyos? Paano pag hindi nangyari yung mga pinangako ng Diyos? E di galing ka sa unggoy, ganun kasimple yun eh. Amen. Walang sense, walang dahilan ng buhay. Paano mo sasabihin na ang pagpatay ay hindi tama? E wala namang dahilan na maging moral ka kung wala namang Diyos. Nandiyan po kayo? We are, sabi nga nila, sa siyensya, no, science falsely so-called, that we are social animal. That we are the highest kind of animal there are. Tayo yung pinakamataas na hayop. Mga kapatid, kung walang Diyos, totoo yun. Amen. Nandiyan po tayo. But if you believe in a God, if you believe in the one true God, we are made in the image of God. Malaking kaibahan sa pag-iisip. Pag inisip mo na walang Diyos, pag inisip mo na wala talaga, wala naman palang Diyos na lumikha na lahat ng bagay, hindi pwede natin gawin kung ano gusto natin. Oh. Sino magsasabi sa yung mali yung ginagawa mo? Sino magsasabi sa na kasalanan yung ginagawa mo? Eh kaya lang naman tinawag na kasalanan yan dahil paglabag yan laban sa Diyos.
It is not sin if it is not against God. Kung hindi yan kontra sa Diyos, wala yan. Okay lang yan. Pero, bakit tayo naniniwala sa Bible? Bakit din? Sapagkat alam natin na sinasabi ng Biblia, tama. Nilikha ng Diyos ang tao, tayo ay nilikha ng Diyos, at kasalanan ang paglabag sa Diyos. Okay po, nandiyan po tayo. Sinasabi ko kanina, mangyayari at mangyayari kung ano sinabi ng Bible. Kahit suportahan mo, kahit hindi, we can do nothing against the truth, but for the truth. Pero ito, pakinggan niyo po. Merong mga bagay sa salita ng Diyos na may personal effect. Personal, practical, individual. Okay? Nangyayari sa buhay natin. Like transformation. At hindi mangyayari yon kung hindi mo papaniwalaan ang salita ng Diyos personal. Okay dinidistinguish natin. Sabi ko po kanina, mangyayari at mangyayari ang sinasabi ng Bible, especially prophecies, kahit di mo suportahan. Pero, merong mga bagay sa salita ng Diyos na dinedeclare ang Bible na hindi mangyayari sa'yo unless you believe the Bible. Unless we believe the Bible. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Okay, gusto ko pong dalawang magkaibang konsepto. Ang sinasabi ko nung una, mangyayari ang sinabi ng Bible kahit di mo suportahan. Ibig sabihin, hindi ka kailangang maging involved in order to fulfill the Word of God. But there are things in the Bible, especially personal, practical, individual effect, na hindi mangyayari sa'yo sa isang mananampalataya kung hindi mo papaniwalaan ang salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God. Paano siya naging effectual? Paano siya nag-work sa isang tao? Effectually, which effectually worketh also in you that believe. In the same manner, mga kaibigan, mga kapatid, salvation yung ginawa ni Kristo para naman sa lahat yun. Tama po ba? Do you acknowledge na yung ginawa ni Kristo sa krus para sa lahat? Pero bakit hindi lahat maliligtas? Effectually worketh also in you that believe. Without believing the Word of God as it stands, without believing the Word of God kung anong nakalagay sa salita ng Diyos, and by that follow and obey kung anong nakasulat sa salita ng Diyos, hindi kikilos effectually ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Naintindihan niyo po dalawang bagay. Ulitin ko po para ma-recon nyo or maintindihan natin. Dalawang bagay kahit wala kang suporta, kahit wala kang tulong, kahit di mo paniwalaan ang Bible, yung mga prophecies ng salita ng Diyos, mangyayari yan. Mangyayari yan. Pero, sinabi ko din po, merong mga bagay sa salita ng Diyos na hindi mangyayari sa'yo, personally, kung hindi mo papaniwalaan ikaw mismo ang Bible. At sundin mo ikaw mismo ang Bible. Preacher, anong halimbawa nun? Halimbawa, peace of God. Okay? Pag naligtas ka, meron ka ng peace with God. Pero ang peace of God, dumating lang yan kapag nag-obey ka sa salita ng Diyos. Alright? Fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Anong tawag doon? Bunga ng Espiritu. Paano magbubunga ang Espiritu kung walang tanim? Tama? Kung hindi natatamnan ng Word of the Spirit, ng Word of God ang isang mananampalataya, how could the fruit of the Spirit show? Nakuha niyo po? Ibig sabihin lamang, may mga bagay sa salita ng Diyos, personal, practical, individual, na hindi mangyari unless you believe it. And believing ay hindi lang basta naniwala ka. When you believe something, you obey kung anong sinabi. Sinunod mo kung anong sinabi. Nag-follow ka sa kung anong sinabi. Kaligtasan, wala kang gagawin. Tama? That's obedience.
Ang sabi lang, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pag naniwala ka doon, ligtas ka na. Other than that, we are created unto good works according to Ephesians. So, ibig sabihin, yung ibang mga bagay na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan mo nang gumawa. Amen. Pero kaligtasan, maliwanag po ba tayo dyan? Ang kaligtasan ng kaluluwa, wala kang inambag. Pinaniwalaan mo lang ginawa ni Kristo. When you believe the Word of God, you receive, amen, the free gift of eternal life that moment by believing alone. Naniwala ka, napunta sa iyo. Okay, nandiyan pa po tayo? So, napaliwanag ko po yun sa atin. In line with this, I want to remind you that Christianity, na ang pagiging Kristiyano at buhay Kristiyano po, ay hindi po nakakulong sa church services. Being a Christian is not confined at church services. The Christian life and becoming a Christian involves the whole of man. Kasama nito yung kabuuan ng tao. Pakinggan niyo po ito. Tungkol sa marital. Ano ba yung marital? Tungkol sa pag-aasawa, economical, ekonomiya, financial, kaperahan, educational, edukasyon, vocational, trabaho, ganyan. Lahat ng mga bagay na yan, dapat po, pakinggan niyo po, governed by the Scriptures. Okay? Ang nagugobyerno, ang nag-guide, ang nagtutulong. Okay? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. True liberty is living for God. Galatians chapter 5. Galatians chapter number 5. Galatians 5 verse 13. Galatians 5 verse 13. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Kung ang intensyon ng Diyos, alam ko po, ilang beses na rin yan narinig nyo. Pero gusto ko pong iparemind sa atin, kung ang intensyon ng Diyos ay iligtas lang tayo, edi dapat nasa langit na tayo ngayon. But that is not God's intention at all. He wants us to be like His Son. Gusto niya na mag-conform tayo to Christ. That is God's desire. Nakapagbigay ng glory sa Kanya yon. That while you live in the weakness of this flesh, na kahit mahina yung laman mo, that there are tendencies to sin and lust to fight, mga kaibigan, mga kapatid, we have a God by whom we serve and we obey even though weak yung flesh natin. Nag-glorify ang Diyos dyan. Bakit? Yes, di ka pa perfect, di ka pa anghel, di ka gaya ng anghel na, di ba? Kaya nila mag-appear in the presence of God. Wala tayong ganyang ano pa ngayon. Wala pa tayong glorified body. Amen? Pero nakapag-serve ka sa Panginoon, pwede pala yun. In our flesh, bakit? Bakit? Paano nangyari yun? Pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Niligtas ka niya kasi. Amen? And we are baptized into that body of Christ that we might bring forth fruit unto God. Yan ang mga bagay na kailangan natin maintindihan. So, God wanted full control over us. Gusto ng Diyos, kontrolin niya tayo. Ang kaibahan, hindi pwersahan. God wanted to control us, pero hindi pwersahan, hindi ka pinipwersa. Kundi, ikaw mismo ang willingly, Lord, take control. Lord, gamitin mo ako. Lord, ano bang gusto mo? Recognizing that His will had our best interests. Romans chapter 6. Okay, we are just mixing some principles na we have gathered along the way. Ano po? Romans chapter 6. Romans chapter 6. Ang kagustuhan ng Diyos, hindi tayo ipapahamak. Ang desire ng Diyos, hindi ka ipapahamak. Kung merong gusto ang Diyos, see to it. Amen. Mahirap man. That is best for you. That is best for me. Romans chapter 6, sabi niya, verse 16 to 17, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey,
His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Nakita niyo po, servant tayo. Alipin tayo. Alipin daw po tayo kung sino ang sinusunod natin. 17. But God be thanked that ye were the servants of sin. Nakita niyo yung past tense? Ye were. Dapat dati kang alipin ng kasalanan, hindi hanggang ngayon. But ye have obeyed from the heart. Anong difference? Paano ka hindi naging alipin ng kasalanan? Ang sinunod mo na, hindi ng kasalanan. Ang sinunod mo na, from the heart, that form of doctrine which was delivered you. So when you obey, kung sino ang i-obey mo, sabi ng Bible, servant ka nun. Okay? Obey sin. Ibig sabihin, alipin ka ng kasalanan. Obey the doctrine which was delivered you. Sabi ni Paul sa Romans 6. Ibig sabihin, alipin ka ng Diyos. Two things. What are you obeying? Are you obeying doctrine? Pag sinabi natin doktrina, wag po kayo nalalaliman minsan, ano? When we say doctrine, simply, this is teaching. O, ano bang tinuturo sa atin ngayon? That is doctrine. Yun na yun. Amen. Hindi naman ang doktrina, yun yung timeline, yun yung things to come. No. Everything na ituro sa atin, that is doctrine. That is doctrine. That's the definition of doctrine. Whatever is taught. Anumang tinuro sa'yo, anumang napasa sa'yo, anumang sinabi sa'yo, according to the Word of God, tiniteach sa'yo, that is a doctrine. Okay? And doctrine, sabi, i-obey mo. Kapag in-obey mo yung doctrine, saan ka? Sa Diyos ka. Sabi niya, verse 17, that form of doctrine which was delivered you. So, paano tayo hindi magiging alipin ng kasalanan? E di, huwag mong sundin ang kasalanan. Ang sundin mo, doktrina. Kung anong kalooban ng Diyos. Kung anong gusto ng Diyos na mangyari. Kung ang gusto ng Diyos, ipagawa sa'yo, ganito ka dapat. Bilang lalaki, bilang babae, ganito dapat tayo. Then, obey natin. That is obeying doctrine. When you obey that, hindi ka servant of sin. You are servant of God. You're servant of the Most High God. Now, question po, ano? Nandiyan pa po tayo? Question. Minsan ba sa ating buhay, we have made a choice na ang ating mga desisyon sa buhay ay titimbangin natin at i-filter natin according to the Word of God? Have we made such a choice na kapag may gagawin tayo, na kung meron akong desisyon na gagawin, I see to it, ano ba ang kalooban ng Diyos tungkol sa bagay na ito? What is God's will regarding this thing? Because it's very possible na ang paggamit natin ng mga Bible verses, slogan lang. Amen. Parang walang pinagkaiba sa t-shirt mo na may nakasulat. Okay? Ganun lang. Nakadikit lang siya. Pero hindi siya reality sa ating buhay. There is a big difference between trusting in the Lord and saying we trust in the Lord. May pinagkaiba yung nagtitiwala ka talaga sa Panginoon sa sinasabi mo lang na nagtitiwala ka sa Panginoon. Now, let's turn to Proverbs 3. Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin pag sinabi ng Bible, or what does it mean when we say, I trust in the Lord? Ibig sabihin na nagtitiwala sa Panginoon. Lahat ba na nagsasabi, nagtitiwala sila sa Panginoon, ay nagtitiwala talaga sa Panginoon? Or merong mga nagsasabi, nagtitiwala sila sa Panginoon, pero walang tiwala sa Panginoon? Malaki kaibahan yan. Proverbs 3, no? Alam nyo yung talata na to, but I want to give, bigay tayo ng konting, kung makatulong sa atin, maka-edify sa atin, malaking bagay. Verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Preacher! Oh, ginagawa ko yan. Aba, totoo ba kapatid? Paano? Lagi ako nagpe-pray. Wow! Lagi kong pinagpe-pray, ano man ang sitwasyon namin sa pamilya namin, ano mang sitwasyon ko sa buhay, sa trabaho, araw-araw, lagi kong ipinapanalangin. Ganun ba kapatid? Nanalangin ka?
Anong laman ng panalangin mo? What's in your prayer? Baka ang ating ipinalangin hindi nakaayon sa salita ng Diyos. If our prayers are contrary to the Word of God, nagkontrahan. Hindi pala yun yung gusto ng Diyos. Amen. Mayroon natin, paano magtiwala sa Panginoon? Psalm 18. Okay, wag niyong iwanan. Ano nyo lang po yan? Suksukan nyo ng papel. Psalm chapter number 18. Paano magtiwala sa Panginoon? How to trust in the Lord? How could we say that we are trusting in the Lord? Psalm chapter 18, verse 30. 1830. Psalm 18:30. Diyan na po kayo. Lapa, sige po. Puntahan natin, sabay-sabay nating babasahin para hindi tayo nangangapa at di tayo ignorant pagdating sa Word of God. Psalm 18, verse 13. Diyan na po kayo. O, basahin po natin. Read. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. Sa context, nakita nyo may colon yan? Saan galing po yung He is a buckler to all those that trust in Him? Mula sa clause that the word of Lord is tried. Okay? To trust, listen, to trust in God is also to listen and obey the word of the Lord. Simple lang, hindi yan kailangan ng calculus. Hindi yan kailangan ng physics, hindi yan kailangan ng geometry. Kailangan lang yan ng belief and faith. Kapag sinabi mo pala na nagtitiwala ka sa Diyos, ibig sabihin nun, kung anong sinabi ng Diyos, naniwala ka. At inamuhay mo kung anong sinabi ng salita ng Diyos. Otherwise, sabihin mo, sa tao, nagtiwala ako sa iyo. Sabi niya, di ba? Nagtiwala ka ba sa akin? Oo, nagtitiwala ako sa iyo. O sige, sakay ka dito, di ba? Meron yung illustration, yung sa rope ba? Yung merong karitelya, tapos dadaan niya. Na dumaan siya, papunta, pabalik, nakabalik. Palakpakan! Woo! Galing! Grabe, lubid lang, tapos nakatawid. O, sino sa inyo naniniwala? Kaya ko yan ulit. Lahat sila, taas ang kamay. Sinong gustong sumakay? Oh, wala na. Kung sinong may gustong sumakay, yun ang talaga nagtitiwala. Nakuha niyo po, trusting in the Lord means trusting in His Word. Hindi ka nagtiwala sa Panginoon na nanalangin ka, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, pero wala kang sinusunod na scripture. Otherwise, mysticism yun. Nanalangin ka lang out of your own, sa sarili mo. At ang ano ba naman laman ng puso natin? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Nagtiwala ka sa Panginoon based sa puso mo, abay napakakurakot ng puso ng tao. Amen. Ito po, Psalm 119. Psalm 119. Kapag sinabi natin na nagtitiwala tayo sa Diyos, ibig sabihin nun, nagtitiwala ka sa salita ng Diyos. Psalm 119, verse 130. Psalm 119, verse 130. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. Kita mo? Ang salita ng Diyos nagbibigay ng understanding. Balik tayo sa Proverbs. Proverbs 3, yung ating binasa kanina. Ayun pala. Ayun palang ibig sabihin kapag binasa ko to, kapag atin tong inaral, kapag in-apply ko na, trust in the Lord with all thine heart. Ano ibig sabihin pala nun? Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos kapag sinunod ko. Paano mo sasabihin na nagtitiwala ka sa Diyos kapag masuwayin tayo? Nandiyan po tayo. When we disobey the Word of God, we are not trusting in God. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos kapag nagmusuway tayo sa salita ng Diyos.
Dalawa lang yan. Dalawa lang i-obey mo. Yung tama o yung mali. Amen. Sabi ng Bible, it is also a sin na alam mong tama, hindi mo ginawa. Alam mong mali, ginawa mo. Parehas lang. Kasalanan pa rin. Hindi mo ginawa yung alam mong tama. Are you following? Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. Minsan, di ba, meron tayong mystical understanding na ibibigay ng Diyos yung understanding based sa pananalangin natin. Mas kikilos pakinggan niyo po ito, mas kikilos ang Diyos na ipaunawa sa atin ang kanyang kalooban at ang pangunawa kapag habang nananalangin ka, meron kang Biblia na tangan. Lord, ipaunawa mo po sa akin kung ano ang inyong kalooban. Kasi kapag nanghingi ka sa Diyos ng understanding, na nagpipray ka lang, wala ka namang Bible, nagpipray ka lang, baka ibang idea pang pumasok sa isip mo. Baka hindi word of the Lord, word of the devil. Oh, nakuha niyo po? Bakit? Sa araw-araw, anong input natin? Anong pumapasok sa isipan natin? Hindi ba't noises? Hindi ba't distractions? Hindi ba't mga bagay na sanlibutan? So how could you discern the voice of God from the voice of the world kung wala kang certain words that is found in the Word of God? When we pray, we should have a Bible na kapag pinanalangin natin ang isang bagay, masabi mo, Lord, ito yung promise mo. Lord, ito yung nakalagay sa salita mo. Lord, sabi mo, sundin ko to. Amen. And Lord, give me understanding. I am not leaning on my own understanding. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. All thy ways. Hindi lang i-acknowledge natin ng Diyos pag linggo. Hindi lang i-acknowledge natin ng Diyos kapag church function. We acknowledge God in all our ways. Nakasunod po ba? In all our ways, we should acknowledge God. Hindi natin masabi na nagtitiwala tayo sa Diyos kapag nagne-neglect naman tayo sa salita ng Diyos. We say, tiwala. Titiwala ako sa Diyos. Paano ka nagtitiwala? Pray ako. Ano pa? Basta, kaya na yan. So, Panginoon, tulungan niya na ako dyan. Amen. Pero hindi tayo adhere sa salita ng Diyos, mga kapatid, malaki disadvantage natin. If we want na mas lalo pa maintindihan natin, magkaroon tayo ng understanding, kailangan ang salita ng Diyos nasa ating puso. Diba sabi ni David, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Thy word. Hindi my words. Listen, it's not my way. It's God's ways. Amen. Diyan po tayo. Ang salita nito, ang libro na ito, ang Word of God, it contains God's desire and will. So yung mga desisyon natin sa buhay, we should acknowledge that it must be made according to the revealed truth. Ito, gusto ko pong principle, makuha natin, Gusto pong maintindihan natin, and I hope this will be a blessing to you. Lahat ng tungkol sa iyo, dapat abot ng Diyos yan. Lahat. As in, everything. There is nothing that should be beyond God's reach in our life. Sabihin natin, Lord, change mo yung ganto ko, baguhin yung pag-iisip ko sa ganto. Eto anak, Lord, wag yan. Ibang usapan na yan, Lord. Sa akin yan. Ito sa'yo to. Ito sa akin yan. Di pwede yun. Bakit? Tinawag mo pa na Lord kung ikaw din ang Lord. Kung ako din ang Lord. Guilty naman tayo dyan lahat. Amen. So, dapat matuto tayo. Bakit? Salita ng Diyos ito. Okay. So, alam niyo po, mga kapatid, kaya ito po, everything, ulitin ko po, everything about us, everything in us, all the secret things and the faults, lahat ng mga bagay, may pakialam ang Diyos dyan. Bakit? Bakit sabihin na may pakialam ang Diyos? Yung mga simple na mga bagay na maliliit na bagay, kung isipin natin, maaring hindi natin pinag-uusapan, pero yun pa yung makapagpaalis sa'yo sa Diyos. Yung mga simple things lang. Isipin mo, may pakialam ang Diyos dyan. Mayroon. God has
interest on how you do your finances. God has interest kung anong bahay ang titirahan mo, kung anong kotse, kung anong sasakyan, motor ang daladala mo. Amen. Merong interest dyan ng Diyos. Paano natin ini-spend yung time natin? Anong kurso ang kukunin natin? Have you ever asked the Lord kung anong kagustuhan niya? Parents, have you ever asked the Lord what God wants for your children? And not just your own desires. Baka yung kurso na pinakuha mo, madelikado ang buhay niya. Mawala siya sa Panginoon. Have we ever considered those things? Or are we just thinking kung ano lang yung the best sa Kanya in such a parang fleshly things? Nandiyan po tayo? Mga kapatid, those things, anong trabaho ang kunin natin or iwanan natin, anong mga celebration ang atinan natin o hindi natin atinan, ano yung mga leisure natin and hobbies, everything, amen, is not beyond God's reach. Lahat po yan, may pakialam ang Diyos. Lahat yan, may pakialam ang Diyos. And the Lord is Lord over all those things. Nandiyan po tayo? Amen, naintindihan po natin? The Lord, to trust in the Lord is to obey, believe, and do what He says in His Word. That is trusting in the Lord. Otherwise, kapag hindi yan ang understanding natin, at ang understanding natin sa trusting in the Lord ay nagpipray lang tayo, na nagtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, not that prayer is not important, but prayer alone, without the Word of God, mga kapatid, delikado. Amen. The Word of God must be obeyed. The Word of God must be believed. The Word of God dapat pagtiwalaan natin. That's how, mga kapatid, yan po ang pamamaraan papaano magtiwala sa Panginoon. So that next time when you say, nagtitiwala ako sa Panginoon, ibig sabihin nun, kapatid, sumusunod ka sa Bible. Ibig sabihin nun, kapatid, merong salitaan Diyos na sinabi niya, instruction, at kaya mo nasabi that I am trusting in the Lord because I'm obeying those words. Father, I don't know what the future may hold. Ano mang mangyari sa amin. Mahirap itong desisyon na ito. Hindi madali yung desisyon na ito. Pero according to Thy Word, I will do it. That's trusting in the Lord. Yun ay pagtitiwala sa Panginoon. We trust in the Lord by obeying the Word of God. Not by saying it. Amen. Wala po, ulitin ko nun, wala sa buhay natin ang hindi kaya dapat abutin ng Diyos. Kahit yung pag-spend natin sa ating time, may pakialam po ang Panginoon dyan. Amen. Guilty tayo lahat dyan. Alam nyo, mga kapatid, this goes, kahit di ko sabihin, this is true, pero so that you will be aware also, because this is also my problem and my struggle personally. Alam nyo, ginawa ang algorithm ng every social media to feed you what you want. That is designed, okay? Kasi, ganito lang naman ang algorithm, mga kapatid. When we say algorithm, yun po yung software na gumagana sa mga social media. And they are designed na kung anong interest mo, ibigay niya sa'yo. Anong goal niya? So that you will stay in the app longer. That's the goal of every social media. Otherwise, kapag hindi niya yung ginawa, di siya gagawa ng pera. Okay? Attention equals money. Kung ano yung maraming tao nakatuon doon, anong marami nakatingin doon, nandyan ang pera. Okay? So, if the social medias could get you, kung ang mga social media kaya kanyang dalhin to the point na nandun ka lang buong maghapon, kumikita siya doon. Bakit? Nakita niyo yung mga ads? Sponsored? Yun po yun. Nagbabayad ang mga sponsored na yon sa Facebook. Nagbabayad yung mga sponsored na yon sa YouTube. Nagbabayad yung mga sponsored na yon sa Google. At kumikita sila doon. So, paano sila lalong kikita? Dapat mas maraming mata ang pakitaan nila. Algorithm. So, pag nag-search ka, doon, simple lang, search mo, no? Siyempre, may narinig ka. Search mo. NMAX. Search mo. ADV. Search mo. Mio. Pag sinearch mo ganun, magulat ka. Maya-maya, ang mga lumalabas na dyan sa feed mo, motor.
Motor. Search ka. Search ka. O, sa mga nanay, no? Mga nanay, virgin coconut oil. Search ka, efficacent oil. Makita mo dyan yung mga lumalabas sa site dyan, mga oil. Algorithm eh. What you want. Nakita niyo po, kung ano yung gusto nyo, kung ano yung gusto ko, siyempre, kinukolekta yung lahat. Every clicks, every time na hihinto ka sa isang bagay, pindutin mo ang picture, lahat yan kolektado, lahat yung data. Those datas are collected at tinitrain yung model ng software, ng social media, ay, tinignan niya yung picture ni Bongo. Ay, tinignan niya yung picture ni Bato, mahilig siya sa DDS. Ganun yun. Natitrain yun, kaya ang papakita niya sa'yo, mga ganun. Alright, ganun po yun. So that hindi natin alam, our minds, okay, ay dinideconstruct. At by that, magiging passive ka na. Kasi lahat na nakita mo, gusto mo eh. So, nandun ka na lang. O ba? Ganun na. Why? Kasi yun yung gusto natin. So, ipakita niya ng ipakita sa'yo kung anong gusto mo. Hanggang maubos na yung oras mo. Hanggang maubos na yung oras ko. Papo natin. Amen. Para mawalan tayo ng time on the things of God. On a book, mga kapatid, meron akong binasang libro on spiritual disciplines. One of the concepts na matatagpuan doon is this term, no? Silence and solitude. Katahimikan at yung pag-iisa ba? Solitude. And diniscuss niya sa libro na yon na unti-unti na daw nawawala yan. Yung disiplina na yan sa buhay ng isang Kristiyano, sa mga Kristiyano, dahil our world today, napansin niyo po ba yon? Parang hindi ka mapakali kapag wala ka napapakinggan. Parang dapat lagi kang may nakikita, o lagi kang may nakikita, lagi kang may napapakinggan. Parang ayaw daw ng katahimikan. Laging gusto, lagi may noise, lagi may narinig, lagi ganyan. Social media nga, ganun eh. Okay? At inaalis niya itong bagay na to sa buhay natin. Alam niyo po, nakakatulong ito. Bakit? Kasi silence and solitude, dito ka nakakapag-contemplate. Alam niyo, pag tahimik, doon ka nakakapag-muni-muni. Doon ka nakakapag-search out ng puso mo. Doon ka mas nakakapag-usap sa Panginoon. Nasasabi mo sa Kanya, bakit? Walang distraction eh. Kaya nga, yun yung idea, bakit sa ilang mga camp walang wifi. Yung ibang mga camp, tinatanggalan ng cellphone. Bakit? Para nandun ka lang nakatuon. Amen? But the problem today, gusto natin yung ingay. We want the noise. We want yung clutter. We want yung mga bagay na yun. We are so distracted that we could not focus on the Word of God. We could not. Kaya malaking bagay, mga kapatid, no? Malaking bagay sa anniversary natin. Amen. Yung 3 days na yon, subukan mo munang ipahinga yung cellphone mo. Ipahinga natin yung mga isipan natin. At talagang absorb lang natin kung anong sabihin. Makinig lang tayo. Amen. No? Oh, reminder, November 28 to 30, 2025, Friday, okay? Friday to Sunday. Okay? 3-course meal, free meal, free meal. Okay. Para wala ka nang isipin. Amen. Pakainin na tayo dito. Kasi contribution din yun ng bawat isa. So dito na tayo kakain, dito tayo mag-fellowship. Amen. Isipin mo, 3 days ang pag-usapan lang natin ng Panginoon. 3 days ang pag-usapan lang natin salita ng Diyos. 3 days. Parang iniwan mo lahat ng mga ginagawa mo sa sanlibutan at wala ka munang pakialam sa mga amigas and amigos mo. At dito, talagang mag-aaral lang tayo ng Word of God. Kailangan natin yun. Ano? Mas konti pa po nga yan, mga kapatid. Sa US before, they are practicing, parang hanggat hindi yata nasisave lahat ng tao, hindi sila matatapos. So 2 weeks, dire-diretso, mga kapatid. Sipin mo ba naman? 2 weeks, paano na lang yung panahon na yun, yung mga,
Di ba, kabuhayan nila, mga hayop, patay na. Pagbalik nila. No, mga kapatid, ang Panginoon nag-provide ng pangailangan. Amen. So, 3 days lang yan. No, wag mo nang hayaan yung, kung may schedule ka dyan, naku po, sabihin mo, busy ako. Busy ako. Wag, di ba, sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, parang siya si Pedro, sabi niya sa Panginoong Hesus, di yan mangyari sa'yo, Panginoon. No? Sabi niya tuloy, ikaw, diablo ka. kung meron man, na hahadlang para dito, mga kapatid, i-pray over nyo na. Oh Lord, please. Woo! Huwag siyang makikisabay. Amen. Huwag siyang makikisabay. Because I am sanctifying those days so that my mind will be clearer. Yan po, malaking bagay. Kung merong isang desisyon sa buhay nyo, matutulungan kayo, 3 days yun. May isang mensahe lang na sapat at tamang-tama para sa atin. At yung desisyon na yun, babaguhin yung buong buhay mo at makatulong sa buong pamilya nyo, solve ka na. Amen. Hindi mo kailangan na kung meron ka, makapakinig ka, maging matuon yung attention mo, sanctify those days. Kung kaya nga natin mag-live sa mga ilang mga celebration natin, di ba? Why not yun doon sa makasama natin mga believers? Amen. Why not doon sa mga araw na ang pag-uusapan natin ang Panginoon, habang kumakain ka, pinag-usapan mo, may makatulong sa'yo, may kumausap sa'yo, praise the Lord. Amen. Masyado bang matagal? 3 days nga lang eh. Amen. Baka pag in-apply natin yung 5 days kasi, wala na eh. No? So, 3 days lang muna. Amen. 3 days lang muna. Amen. So, maganda na yan. Magandang magandang, kumbaga, starting point. So, nothing, mga kapatid, in our lives is beyond God's reach. Tingnan nyo po, Psalm 69. So, di na tayo nakarating sa ating text. Because I am introducing a concept na bago natin pag-aralan yon, gusto ko i-remind sa inyo, dapat Bible believer tayo. So, kung meron man kontra sa atin, yung pamumuhay natin, action natin, practice natin, medyo natamaan tayo, kumontra sa atin yung salita ng Diyos, pakinggan mo lang. Para, ganun pala ang dapat kong gagawin. Lord, help me to change. Hindi yung ugali natin, ganyan pala yan, wag na lang. No? Psalm 69, verse number 5. Psalm 69, verse number 5. Sabi niya, O God, Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee. Mga kapatid, walang nakatago sa Diyos. Pero pwedeng, alam naman natin na walang nakatago sa Diyos, pero hindi natin ina-acknowledge na alam ng Diyos. Alam niya po lahat. So maging honest na lang tayo sa Panginoon. Hindi mo na kailangan magpasikot-sikot sa Lord. Hindi mo kailangan itago sa Kanya kung may mga tinatago ka. Sabihin mo lahat. Siya lang ang mapagsabihan mo na hindi ka ichichismis. Amen? Siya lang ang mapagsabihan mo that you have full confidence, that you could put your whole trust, that the Lord will not let you down. Amen? Sabi nga ng night, just do it. Pray. Pray. Panalangin natin. Ilapit mo sa Diyos lahat. Kasi ang Diyos, alam niya lahat ng mga... ayoko na lang tagalugin yung foolishness. Baka maka-open eh. No? Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee. At ang aking mga kasalanan ay hindi nakatago sa iyo. Galatians chapter number 6. Kapag tayo ay nabuhay sa pagsuway, kapag tayo ay nabuhay sa di pagsunod, hindi natin alam, minsan, ang mga nangyari sa ating buhay, bunga ng mga bagay na yun. Galatians chapter 6 verse 8. Galatians chapter 6 verse 8.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Nandiyan po kayo? Meron po talaga eh. Kapag inobey mo yung sin, death. Kapag ang sinunod nating kasalanan, ang bunga niyan, corruption. Ang bunga niyan, kamatayan. But when we obey and sow to the Spirit, ang anihin natin, life everlasting. Ano po, not every sowing. Hindi naman lahat ng pagtatanim kailangan i-expect mo pagpapalain ka materially ng Diyos eh. Not everything that you sow, yung kumbaga, pag inisip natin, parang investor yung thinking natin, finances lang. Hindi po. Minsan ang pagtatanim, ang pag-ani niyan spiritual. Mas magmamature ka. Mas lalago ka. Okay? Mas magiging prepared ka sa buhay. Mas magiging okay ka. Mas kaya mong kaharapin yung mga problem. Why? Kasi naiintindihan mo ang Diyos, alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo yung gagawin. Not every time na kailangan mo ng material blessing. Minsan, ma-destroy pa tayo ng material blessing kapag dumating. Amen. Hindi natin kailangan lagi na marami tayong pera or may pera tayo, no? Minsan, kailangan mo ng wisdom. Minsan, kailangan mo ng understanding para hindi tayo praning. Amen. Mga kapatid. Diba, nananalangin tayo, umiiyak din tayo sa Diyos. Kapag meron tayong pinagdaraanan, mga problema, why not? Kapag nanalangin tayo in obedience na hindi na pagsuway. Napansin nyo ba? Pag nanalangin kayo dahil meron tayong nagawang mali lang, hindi tayo nanalangin para tulungan tayong sundin naman ang Panginoon. Hindi natin na-acknowledge minsan ang mga naranasan nating problema nanggaling po yun sa sinful neglect of the book. Because we neglect the Word of God. Hindi natin pinprioritize. Wala tayong pakialam. Tapos, na problema tayo. Rather than, ito po attacks of the devil or the enemy. Minsan manalangin tayo, Lord, itong mga atake ng diablo sa buhay ko. Minsan ikaw yun. Hindi man diablo yun eh. Amen. Lord, yung mga, grabe po, Lord, yung diablo, alisin mo sa buhay ko. Mga kapatid, minsan tayo yun. Kasi hindi tayo nakasunod sa Panginoon. Kaya inisip tuloy natin ang buhay natin impyerno. Bakit? Kasi hindi natin sinunod ang salita ng Diyos. Do you believe this book? Naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Do you believe this book? Or, a better question, maniniwala ka pa rin ba sa salita ng Diyos kung ang sasabihin niya, magbago ka? Kung ang sasabihin niya, i-give up mo yung isang bagay. Kung sabihin niya, iwanan mo yung isang bagay na ma-alter yung buhay mo talaga dahil sa bagay na yun. One illustration, just to give us, merong isang evangelist, or hindi pa siya evangelist nun, pero magaling po siya gumawa ng mga vase. Potter siya, potter. Yung, di ba, galing sa clay, tapos gagawin niyang mga, kung ano man, yung gusto niya, malaki, maliit, ganyan. Pero there was a time na ang dealing sa kanya ng Panginoon, give that up. Give that up. Napakagaling niya gumawa. Give up mo yan. Kasi gusto siyang gamitin ng Panginoon. Okay? Long story short, kalaunan, this evangelist, naging evangelist siya, pero later on niya lang, pwede palang nagamit niya yung pagpapattern niya para sa Panginoon. Kasi napipigilan siya nung time na yun na magamit siya ng Panginoon eh. Pero kapag ngayon nag-i-speak po siya, habang nagpipreach siya, gumagawa siya ng vase. At ganun siya nagtuturo. This is how, sabi niya, ganito yung pamamaraan ng sanctification ng Panginoon. Ganun yung pagtuturo niya kung paano gumagawa siya ng vase. Pinapaikot niya yung miikot, tapos lagay siyang clay, tapos gagawa siya. Pero, una, hiningi muna yun ng Diyos sa kanya bago niya nagamit para sa Panginoon. Pinag-give up muna sa kanya yon para magamit siya ng Panginoon. Minsan po ganyan ang Panginoon eh.
parang kay Abraham lang, he is asking for your Isaac. Kung ibibigay mo pa ba yan sa kanya o hindi. Alam ni Abraham, kaya nga nagawa ni Abraham yun kahit mahirap sa kanya kasi alam niya, bubuhayin ng Diyos yung anak niya. He believes in resurrection. Alam ng Diyos, bubuhayin ng Diyos yung anak niya. Amen. Pero ang binasag din ng Diyos sa kanyang puso, baka si Isaac mas mahalaga na sa kanya kaysa ang Panginoon. So, on that point in his life, he had to give up his Isaac. At sabihin niya, i-claim na, Lord, mas i-obey kita kaysa dito kay Isaac. Kapatid, maybe right now, we have those in our hearts. Idols yan eh. We could have idols in our hearts na naka-enshrine sa throne of our hearts na yun yung mas nabibigyan natin ng importansya more than God. More than God. Ano yun? Ano yung bagay na yun na mas importante sa Diyos sa ating buhay? What are those things? Maniniwala ka pa rin ba sa Bible kung hihingi ng Diyos yan? Kung sabihin niya sa'yo, anak, i-give up mo yan. Anak, iwanan mo yan. Anak, baguhin mo yan. Amen. Will we still believe the Bible kung ang requirement ng Diyos is to surrender and sacrifice? Mga kapatid, not unless we have a heart to obey God despite sacrifices, will we ever prove the good, acceptable, and perfect will of God. So my prayer would be, kasi 2 weeks na lamang po yung pagitan between our church conference and anniversary. This is my prayer and bili na rin po mga kapatid, be ready. Be ready to hear. Huwag po kayong magpupuyat ng Thursday. I-cut off nyo po kung ano yung gagawin nyo ng Thursday na yan so that pag dumating ka ng Friday, handang-handa ka. Hindi ka parang pungas-pungas. Aga kasi preacher eh. Oh, sige, okay. Hapon, ganun pa din. Kakakain preacher eh. O, pauwi na. Pagod na preacher, pauwi na. Antok na rin ako, di ba? Dapat paghandaan natin yun. Amen. Pag di natin pinaghandaan, di tayo dumating ng ready tayo. Walang, sayang lang. But prepare. Be prepared during those days. Amen. Pwede, manalangin tayo. Okay, pag-pray natin yung whole event na yan na magiging beneficial para sa ating lahat, mga kapatid. Yung mga, kung meron kayong commitment ng Thursday, pag-isipan nyo na, pupuntahan ko pa ba ito? Hindi, baka mapuyat ako dito. Or baka magulo pa yung isip ko. Iwag na lang. Next time na lang siya. Nandiyan po tayo? Kasi minsan nadi-defeat tayo because we are not prepared. Preparation, mga kapatid, is very, very important. Kahit sa lahat ng bagay, preparation is very important. Pag hindi ka, sabi nga, di ba yung kasabihan na lang, when you fail to plan, you are planning to fail. So alam mo na yung araw na to, tinandaan mo na, nakalagay na sa Google Calendar, nakalagay na sa kalendaryo ng Water District, nakalagay na sa kalendaryo ni Mayor, nakalagay na sa kalendaryo ni Ebdane. November 28 to 30, 2025, Friday to Sunday, wala akong ibang gagawin kundi nandito ako. Amen. Mga kapatid, wala naman pong gabing service noon. So, please, sanctify those days for the Lord. And may the Lord help us. Let us pray. Ama namin Diyos, salamat po. Even though we have not come to the text that we are about to study, Lord, this gives a important principle or foundation. Dahil napakahalaga po na maintindihan ng bawat isa na wala po kayong ibang desire for our lives but for our good. And this, Father, means if you are instructing us to do something, hindi po yun para ipahamak kami. Hindi po yun para i-harm kami. But Lord, that is for our benefit. So that you could use our lives. Magamit niyo po kami sa paglilingkod po sa inyo. Father, help this church. Help the men, the women of this church, the young people, the children. I-ready niyo po kami lahat so that those days on November 28 to 30 will be sanctified at hindi po masasayang, Panginoon. We have spent money,
we have spent time, we have spent effort para po sa bagay na yon. Huwag nawang sa amin personally, each and every one of us, masasayang dahil we fail to prepare. Yung tenga naman namin, yung mind naman namin, yung heart namin, hindi prepared for those days. Father, have mercy on this church. I pray na hindi po kami maging stagnant and ungrowing, but we will grow. We will continue, we will walk, we will serve. Bigyan nyo nga po, Panginoon, yung mga, kumbaga sa bala, bigyan nyo kami ng bala so that we could go and fight and continue in this war, fighting this fight of faith. Father, tulungan nyo pong bawat isa. I know, marami pong challenges at maaring may temptations din along the way to steer us away, para ilihis kami, para i-distract kami. Nawa yung mga reminder this morning ay nagiging beneficial sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil hindi po ang salita mo ay patuloy na nag-work and it work effectively in them that believe. Thank you, and in Christ's most precious name we pray. Amen and amen.